Kung may Biblia ang bawat isa, atin buksan at basahin natin sa John chapter 1, verses 12 to 14. John chapter 1, verses 12 to 14. Ang sabi dito, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." And let us pray. Heavenly Father, we worship You and we honor You at this moment, O Jesus. Ipaay mi apo ken kaugat iti kangapuan nga dayaw, gloria kin panagyaman, gapo apo tanakainimbag ka apo iti biag sagtunggal maysa kada kami. The desire of our hearts apo iti daytoy nga kanito Panginoon, ket iti maysa nga mangidaydayaw apo kin mangitagtag ay apo iti nasantuan o Lord nga nagan mo. Ket Lord kas nabasan apo ken nangigan mi apo dagiti sasaom, dawatan mi nga si kapo iti mang bendisyon apo kadagiti nga sasaom, ket denggan mi apo dagiti mensahe o Lord nga kayat mo apo nga ibaga apo iti biag sagtunggal maysa kada kami. Ket Lord daman apo dagiti adapo iti puso panunot sagtunggal maysa kada kami nga mangyat adayo apo kada kami tapno iti kasta ket isentro mi apo iti panagdengeg mi apo kadagiti o Lord nga sasaom, dawatek nga si kaapo iti mangdalos tapno iti kasta ket iti lapayag mi iti matami ket adalang o Dios nga naka fix lang apo ken ka ket denggan mi nga nalaing dagiti kayat mo apo nga ibaga iti biag sagtunggal maysa. Itag-ay mi apo dagiti ulod nga sasaom ken kas apo nagtakderak apo iti likudan apo iti pulpitom apo iti daytoy ulod nga gundaway. Lord, awan apo kabaulak no awan ka apo nga tigtignay apo iti biag ko Jesus. Ket Lord, iti daytoy nga kanito si kaapo iti mangidalan ulod kanyak ano yung taram apo iti naindagaan ulod nga bibig ko tapno iti kasta ket amin nga mensahe apo nga rumwar ket mangted apo iti pigsa, mangted apo iti rigta, tina espirituan apo nga panagbiag ni o Jesus. Ket maidaydayaw ka apo maidaydayaw ka, kukuam apo iti amin nga dayaw, gloria kin panagyaman. In Jesus name we pray. Amen. Ulitin natin na basahin ang ating teksto sa araw na ito. In John chapter 1 verses 12 to 14, "Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Children born not of natural descent, nor of human decision, or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth." So, the Gospel according to John is unique. Among the other Gospels account from the first chapter, unlike the Matthew, Mark, Luke, diba? Yun yung unang libro bago yung Book of John, who began their accounts with genealogy. No, kasano da jay kapuuna ni apo tayo nga Hesus Kristo, the birth of Jesus, the Jesus baptism, and John takes us back before time. Kaya nga sabi doon sa una, di ba doon sa binasa natin na in the beginning was the Word, and the Word was with God. Yun yung John 1:1. Kaya ibinalik tayo ni John, Apostle John doon sa una pa lamang na sinasabi na in the beginning was the Word, and the Word was with God. At kung babasahin natin yung John chapter 1 verse 14, nasabi doon na, "And the Word became flesh and made His dwelling among us." Nakipagbiag kada tayo dayjay nga sao. Amen po ba? May isa tayong illustration dito na may isang bata. May isang bata na around 11 or 12 years old. Nakasama niya yung lolo niya. At itong batang ito is napaka-busy. Kung ito yung listahan niya, mas mahaba pa. Listahan niya na
binabasa niya yung mga gusto niya na ma-receive this Christmas. Yung wishlist niya, Christmas wishlist niya. At ito namang lolo, ito namang grandpa, pinapanood niya yung apo niya na busy-busy doon sa pagbabasa ng mga wishlist niya. At nakuha, and this grandfather recognized na yun na yung pinaka-the best moment na ituturo niya ito sa kanyang apo. Nasabi niya, Apo, it is more blessed to give than it is to receive. Diba? It is more blessed to give than it is to receive. Kaya yung sabi nung apo, nung tinitignan na niya iyon, opo, lolo. Yun, iniwan na niya. Hindi na niya binasa pa yung kung ano yung gusto niya na ma-receive this Christmas. Nag-focus na lang sila doon sa mga bagay na regalo na ibibigay nila. So, our theme for today is about a gift that is ready to receive. A gift that is ready to receive. O regalo nga nakasaganan, nga awatan iti sagtunggal may sa kadatayo. Kung naririnig mo yung regalo, anong una na pumupunta sa isip mo? Ha? O, di ba magregalo? Giving gifts is not only on Christmas. Pero sa nature ng tao, pag narinig na natin yung regalo, or pagbibigayan ng mga regalo, yung unang pumupunta sa isip natin o naalala natin is Christmas, Pasko. Pero, haan laeng nga iti panangtan iti regalo kat iti kaaldawan iti Christmas. Amen. So, what are you hoping to receive this Christmas? Tanungin mo nga yung katabi mo, anyat nam namaom. Oh, anong inaakala mo na ma-receive mo this Christmas? Ha? Oh, good health. Ano ba? Di ba? Ang dami natin. Oh, bakasyon. Parang yung bata kanina, doon sa illustration natin na we have a lot of wish list na marireceive this Christmas. Mapamaterial man, it is bag, ano ba? Clothes, gadgets, o iPhone, or madaming pera, or good health. Yung marireceive natin, o marami pa. Pero, aminin natin that there are gifts na na-receive natin na ayaw natin. O hindi natin nagustuhan. Nung una pa lang, hindi natin nagustuhan. At anong ginawa natin doon? Ibinigay. Or, itinago. Parang, yun na rin yung iniregalo sa'yo, yun na yung in-exchange gift mo. Meron lang ganon? Di ba? Kasi, pag damit sana, example, pag yung damit, hindi na kasya sa... Ha? Wala na, ganito na lang. Malakas naman yung boses ko. O, pag sa regalo, pag damit, pag hindi na kasya sa'yo yung damit, di ba? Ipamimigay mo na lang kaysa naman, idulin mo pa ilaan, hindi na siya nagagamit. Kaya, ibigay mo na lang sa iba, share your blessing. O, diba? Andun yung isip natin. Kaya nga, giving gifts or present is always a problem. Bakit kaya? O, giving gifts is always a problem sa atin. Why? Because, if you love someone, gusto mo na ibigay or i-wrap yung regalo na pinaka the best. O, di ba? Para pag binuksan na ng tao na pinagbigyan mo ng regalo, makikita mo yung saya sa kanyang mukha. Yun, di ba? Pinaka the best na reaction, yung gusto mong makamtan sa pagbibigay ng regalo. Pero, the sad thing here, na kahit gaano tayo ka-prepare sa pagbibigay ng regalo, pag-ready ng regalo na ibibigay mo, in the end, hindi pa rin nagustuhan ng tao.
Diba? Diba, randoming din, kahit alam mo kung sino yung pagbibigyan mo ng regalo, sometimes hindi siya nagiging masaya sa regalo na ibinibigay mo. O gaya nga ng sabi natin kanina, yung clothes hindi nagkasya sa kanya. O yung kulay ng clothes, hindi niya gusto. O makapangisip mo. O diba? Diba yan yung ang ganda ng kulay doon sa mata mo. Pero nung ibinigay mo na yung regalo, tapos yung reaction niya, ang itim-itim ko dito sa kulay na ito. O diba? May mga ganon. Amen. So, wala ka nang nahahanap na the best gift na ibibigay. Oo, wala nang complain. Because today, the all-time best gift that has ever been given is the gift of God. Medyo regalo ni Apo tayo nga, ay ni Apo Diyos. So, iti pinaka the best nga regalo nga naawat tayo. So, once we open that gift, na in-receive tayong daytan nga regalo, and we open that, you will never want to return it. Ayaw mo na siyang ibalik. Sana iyon yung mararamdaman natin ngayon. Na kung ni-receive natin yung regalo na iyon, ayaw na natin ibalik. Because magbabago ang buhay natin if we receive that gift. In our life, we will never be the same. Gaya nga ng sabi ni Apostle Paul, nung tinitignan niya yung regalo na naibigay sa kanya doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, thanks be to God for His indescribable gift. Sabi niya, I can't describe Him. And all I can do is fall on my knees and thank God for His inexpressible gift. Sana iyon yung mararamdaman natin. Na yung gawin ko na lang, Lord, is fall on my knees and to worship you. Gusto ko, ikaw lang at ako. Diba? Yun yung desire sana ng puso ng bawat isa sa atin upon receiving that gift. So some of you have received this gift and like Paul, you can't even put into the word how much He means to you. Naalala mo pa ba yung una na tinanggap mo? Unang encounter mo sa ating Panginoon? Na yung gusto mo, ayaw mo ng ingay. Gusto mo is kayo lang talaga. Yun na yung sinasabi ng other preacher na naglaho na yung luha. Andun na yung gusto mo, hindi mo, Lord, gusto kong magpuri sa'yo. Yung gusto kong gawin is magpuri sa'yo. Umawit ng umawit sa iyo, Panginoon. Naalala ko nung first encounter ko sa ating Panginoong Jesucristo. Noon, lumaki nga ako sa church. Pero hindi ibig sabihin na pag lumaki ka sa church, talagang na siya. Pero nung nag-high school ako, in my second year sa high school, doon ko na-encounter ang ating Panginoon. Natama nga yung sinasabi ng mga preachers na wala ka talagang mararamdaman kundi yung presence niya lang. Wala kang pakialam kung anong ginagawa ng mga katabi mo. Parang kayo lang, parang yung nakapikit ako is parang ang laki-laki kong tao pero ang liit ko naman pala. Diba? Parang andun yung feeling na Lord, parang tumataas ka, parang yung paa mo, wala na sa baba. Diba? You feel ang saya, the joy ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. So at this moment, some people, kung ganun man yung nararamdaman ng ibang tao, some people have come close to open that gift. Maybe they accepted Him, pero they are trying to hide Him everywhere or somewhere. Itinatago lang yung regalo na kanilang na-receive. Diba? Ayaw nila na ilabas kung ano yung regalo na kanilang na-receive. Remember that God came near in the person of His Son. Ang ating Panginoon, siya ay nagkatawang tao at siya si Jesucristo, si Jesus Christ. Kung basahin natin yung Luke chapter 2 verses 1 to 20, mahaba na yon.
Iyan yung tungkol, ijay ta nakaiyanak ni Apo tayo nga, Heso Kristo. Habang yung mundo, busy. Heaven opened up and placed the most precious one and a womb of a human. Ijay, sinapupunan ni, sino? Mary. The omnipotent, in one instant, made himself breakable. Nagkatawang tao siya. He who was larger than the universe became an embryo. Kasi nga, andun na siya sa sinapupunan ng kanyang ina. And he who sustains the world with a word chose to be dependent upon the nourishment of a young girl. And God as a fetus. Naging fetus na yung ating Panginoon. Holiness is sleeping in a womb. O ilang buwan na dala-dala ni Mary yung ating tagapagligtas? It's 9 months. Sa sinapupunan ng isang human being. So the creator of life being created, and that gift was given an eyebrows. Yung regalo is nabigyan na siya ng mukha, nabigyan siya ng eyebrow, ano pa, kamay, paa, o nabigyan na siya ng katawan. And God had come near. Dandanin nga maianak ni Apo dayjay regalo nga ited iti Apo kada tayo. So at this moment, we will refer Jesus as the greatest presence of all. The greatest gift is the presence of Jesus. So, that sums up that Emmanuel really means na, ano yung ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. So, the greatest present or the greatest gift is Jesus Himself. Siya yung regalo na ating tatanggapin ngayong araw na ito. With all other trappings of these seasons, for this Christmas seasons, we must never forget the Christ in the word Christmas. Diba? Doon pa lang sa word na Christmas, andun na yung Christ. Christmas o Christmas. While it become Christian sa buhay na sa nature ng tao, Jesus is the reason of this season. Sabihin mo sa katabi mo, alalahanin mo, Jesus is the reason of this season. Amen. So by nature, alam naman natin that we are separated from God because of our sins. Nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. But Jesus came to take away our sins and make us parts of God's family. So, are you happy that you are part of God's family? Amen. Diba? Hindi na maipapaliwanag yung saya na ating nararamdaman kasi we are belong on God's family. In John 3:16, alam ko nakabisado ng lahat, sabi doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. So na pa lang, for God so loved the world. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. That He gave His one and only Son. So this Christmas, your son will probably, or yung mga anak mo, will receive many gifts from you. Alam ko na madami na kayong iniisip na iririgalo sa family nyo. O sa mga tao na mahal nyo. And you will have done everything possible to give them a good gift. So the same is true with Jesus Christ. God had done everything possible to give us the greatest gift of all. Nung simula pa lamang, na-prepare na yung pinaka-greatest gift na ibibigay sa buhay ng bawat isa. But we must accept it by reaching out and inviting Him to come into our lives. Dapat ang nakasaganan, day nga regalo. Anya lang tiawami doon tayon? We must
accept it. We must receive that gift. We must receive Jesus Christ and invite Him to come into our life. Di ba nag-easy? Ang easy ng ating gagawin. Na yung regalo lang na ibibigay sa'yo, awatam laangan. Alangan mag nga ko na matang ko kayat dayta. Tapos siguro, jay buhon na ngay kat. Dapat tadakol na yung regalo nga ito na kanyang, day buhon na, haan nga mayat. Haan nga na sayaat. O yan nga pa day, jay, kasi nga yung nandun sa isip mo, uy, parang ayaw ko yung laman. Di ba? Pero pag napakaganda yung wrap niya, parang gusto mo. Di ba, ayaw, medyo matam. Na-excited ka, mga awat ijay nga regalo. Pero alalahanin natin, nga agda iti mayat, iti mata, iti tao, ngam, mangitonda kada tayo iti, takadadaalan. Amen. Alalahanin natin yon. So, the gift is Jesus Christ Himself, and that gift must be received. Kasi alam nyo, na kung pag na-receive na natin yung gift na yan, that gift has a great value. Amen. Napakalaki ng value niya sa buhay ng bawat isa. Kung doon sa story dyan panakayanak ni Apo tayo nga Yesu Kristo, awanan iti more desirable than knowing Christ. Dahil ko na tayo nga ratatay inaccept mo isunan, hanong nga kayat nga, ibatan. Kasi, you will never be the same on receiving that gift. So, for some reason, many people refuse to accept that gift. Kahit ano ba ni Apo tayo nga, Hesus Kristo, nagpakita ti ado nga milagro, ngam adulat ta dagiti tao nga saan nga nang accept kanya na apay nga ta. Because their eyes fix on something. Hindi naka-fix sa ating Panginoon. Hindi naka-fix doon sa kabutihan ng ating Panginoon sa buhay niya. Pero, adapay lang tarigagay ko nga sa bali. O, diba? Adapay lang pinaka-focus nga sa bali. So, at this moment, adangay iti klase iti puso, dagiti tao nga mang-receive iti dayta nga regalo. Kat into naman pas daytoy, so kimaton no sa dinuka, iti daytoy nga, klase iti puso. The first type of heart nga aggressive iti dayta nga regalo is those have a proud heart. And Mark chapter 7 verse 21 to 23 sabi dito, for it is from within, out of a person's heart, that evil thought comes. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, envy, slander, arrogance, and folly. All this evil comes from inside and defile a person. Dagiti klase iti basol nga adda iti puso ti tao. Na may sa ka nga proud, awan ngay dayay bibiyang mo kini Apo tayo nga Hesus Kristo. Pero nakafocus ka lang no anya iti makikita iti matang. Kung ano yung alam mo na nakakaganda sa iyo. Sa future mo. At punta tayo doon sa Matthew chapter 13 verse 22, sabi doon, ito na yung tungkol doon sa pangarig may papan iti agmulmula. Doon sa apat na klase ng nakaimulaan dayjay nga bukel. So, the seed falling among the thorns refer to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word in making it unfruitful. So, ang mga ito, ang klaseng puso na ito na proud heart, alam niya yung regalo. Pero, hindi niya ayaw niya ito na receiving. Hana kayat nga, alaon, acceptan da ito nga regalo. Kasi kayat na, hana nga kayat nga mabaldaliwan da siya biyag na. Iditay doon nga klase iti puso, signifies self-exaltation. Kayat nakat isulat tanong, ito'y ko mga grupo, ti kayat nakat iso iti matagpadayawan nga kankanayon.
Hana kayat nga adama padayawan nga sa bali. He is looking down to others. Ada, nagkita na kat basbasit ka no siya. Diba? Nalalaingak no si ka. Kasi dahil nga kaya't nakat isulat pa, believing in oneself superior. Awan iti kaya't na nga sa bali nga napadayawan. And also, ito yung puso na upon receiving that gift, iawid na mo. He will take that home, yung regalo na yon. But, they didn't open that gift na kanilang iniuwi. Because they are just focused on their wealth. Pag uwi nila, anyaman nga taaramido kon tapno umadupay ti kwarta. Pag uwi nila, yung unang iniisip nila, ay, bukas may emergency meeting. Kung may business yung inaalala. Gaya ng pakikinig sa salita ng Panginoon, sometimes sa atin, nakinig tayo. Pero pag uwi natin, kumusta yung salita na ng ating napakinggan? Diba? Indolin tayo ba? Wanuan niya. Inadal tayo ba? Dahil siya nga mensahe nga tayo ng ngagan. So at this moment, do not allow the gift of this world is steal our attention to the greatest gift of all. Amen. Han tayo nga hayaan nga anyaman nga ma-receive tayo nga regalo, material gift na ma-receive natin sa Paskong ito. Kat i-still na the joy na marikna tayo, no kadwa tayo ni Apo tayo nga, Hesus Kristo. Amen. Imagine the proud who have their arms folded across their chest. Diba? Dagiti proud, these people nga have a proud heart, ganyan lang sila. Naka-fold yung kamay nila dito. And their heart close to anything that God wants to give them. Basta kastoy latan, kayak net nga, datangan ti kastoy. Kayak nga aramidon ti kastoy, parang ayaw nila ng tulong. Yun yung mga tao na ito na nasa proud heart. Kaya tanungin mo sa katabi mo, isa ka ba dito? O, diba? Na? May isa ka ba dito at dahil tao nga dahil proud heart? O, anong sagot nung katabi mo? O, naisom lang. O, diba? Walang sagot, pero naisom lang. O, walang salita na nailawas. Susunod, ito naman yung mga tao na have a powerful heart. Sabi doon sa Proverbs chapter 28 verse 14, blessed is the one who always trembles before God, that whoever hardens their heart falls into trouble. So, a powerful heart or a hardened heart. Natangkan na pusong bato. Umakumbaga doon, sabi doon sa kanta. There are others who consider themselves too self-sufficient. Ayaw nila na may parang yung yung kanina. Yung gusto nila is hindi na nila kailangan ng ating Panginoon sa buhay nila. Yung akala nila hindi na nila kailangan ang ating Panginoon. But sabi nga doon sa as Mary sang, He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. Kung powerful ka, kung yung akala mo is, I'm powerful man. I am a powerful human being. Hindi na kita kailangan, Panginoon. Mayaman na ako, gaya nung proud heart. Hindi na kita kailangan. Matigas na yung puso ko dahil sa karanasan ng mundong ito. Pero sabi dito, God has brought down rulers from their thrones, but lifted up the humble. Kaya sana, magiging humble yung bawat isa sa atin on receiving that gift sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Because the powerful raise their hands
in a face of independence. Hindi nakaganyan yung kamay nila, ganyan. Para, di ba, nag-proud na. Powerful na, kayang-kaya, strong nga, ganun. So, and refusing to surrender. Walang pag-surrender on receiving that gift na ibibigay ng ating Panginoon. So, if you're not belong to that powerful heart, magiging humble ka. Amen. Dapat magiging humble tayo sa harapan ng ating Panginoon. Next one is a shallow heart. Mababaw lang yung puso. Sabi dito sa Matthew chapter 13, verses 20 to 21, sabi dito na, and the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time, and when troubles or persecution comes because of the word, they quickly fall away. Ito yung klase naman ng puso na ni-receive yung regalo na may kasiyahan. They respond with joy upon receiving that gift. Pero habang tumatagal, iniiwan nila yung regalo once na may problema o pagsubok. O nakakalimutan yung regalo kung may problema sa buhay. So, ito rin yung mga shallow heart. These people are those on fire sa mga gatherings. Di ba? Na-receive mo na. Na-receive mo na yung regalo. Ito yung mga klase ng puso na on fire kung may gathering sa church. Active sa mga activities sa church. But after a days, months, they will return in their old lives. Di ba? Kasi ako man no adday fellowship nga kastoy. Ang saya-saya mo sa araw na yun, excited ka pa lamang, isang buwan pa before the activity, before the program, excited ka na, nakaprepare ka na ng mga costumes, ripang regalo mo. Yun nga, kasi andun yung kasiyahan. Na alam mo, nung nireceive mo na yung regalo, may kasiyahan na. Parang sa salita ng Panginoon. Pero, pagkatapos ng program, after a day, kumusta? After a month, kumusta? Teksandakan to kini Pastor Mon. Anak, ayan mo, nga Domingo nga awan ka ngayon imay. O, diba? Siyempre, kukumustahin ka ng pastor mo. Kaputa, dayti, cares da, kada kayo. So, ito rin yung mga tao na they believe that Jesus will make their life easier. Pero kung tungkol sa ministry, lumalayo na sila. Because they don't want commitment. Ayaw nilang mag-commit sa mga ministry na ibibigay sa kanila. They know the gift that they receive, but they didn't live with it. Inaccept nila, amuda dahil nga regalo, inaccept na dahil nga regalo, pero handa nga in value, handa nga in biyagan dahil nga regalo nga inda naawat. So, ang babaw lang ng kanilang puso, ang daling mawala kung may pagsubok, nawala ka na sa Panginoon. Iniwan mo na yung regalo na ibinigay sa'yo. So, walang pagbabago. Doon sa tatlo na klaseng puso na nag-receive doon sa regalo na yun na ibinigay sa kanya, sa buhay niya, walang nakitang pagbabago. Paulit-ulit lang, circle lang siya. Agrikrikos lang, dayjay biyag na. Inawat na, inawat na, sige, nagbiag baset, ngam idi nagsubli, tibasol. Tapos, idi nalugbok, isunan, hindi kasalanan, niya tinalamid na. Lord! O, diba? Agpari-parin to, mang kamot garod. Kasi amom, nga niapo tayo nga Hesus Kristo, ket mamakawan kadagiti amin nga, basol tayo. Because we know the value of that gift, nga intay na awat. Pero apay nga tanga, kanayon tayo nga, if you fail la pamot isuna. There is no truly commitment sa buhay ng bawat isa.
So at this moment, yung ikaapat na puso, dapat magkaroon tayo ng grateful heart. Pag-receive mo pa lang for that gift, agyaman ka. Yung kasiyahan na makikita sa mukha mo, not only on your face, may smile mo, nga makita dan, yung karunaan na itipuso nga agyaman kini, apo tayo nga, Hesus Kristo. Because ibinigay niya yung regalo na iyan as free. So if you have a grateful heart, sabi dito sa Colossians chapter 2, verse 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. And 2 Corinthians chapter 9, verse 15, thanks be to God for His indescribable gift. Nag-uumapaw yung pasasalamat ng puso sa pagtanggap sa regalong na ibigay. At sabi din doon sa 1 Thessalonians 5:17, sana? No. In 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks. Iti amin nga ba agyaman tayo, kiniapo tayo nga Yesu Kristo. In everything, hana nga inbaga nga, agyaman ka lang intono, ado iti regalo nga na-receive mo. Agyaman ka lang intono, naragsaka, kasi nga agyaman na kiniapo. Ngam, iti amin nga ba masakit ka man, anyaman ti pagdadaanam iti biyag, adalem latta nga agyaman kiniapo tayo nga Hesus Kristo. Kasi iti sa una ipalpalagip na iti amin nga ba agyaman ka. Anyaman ti maranranasam agyaman ka kinapo tayo nga Hesus Kristo. Those people who hears, know, and accept and value the gift that they receive. They are the one who belong to that grateful heart. They know that the gift that they receive has a great value in their lives. Amo da nga, if upon receiving that gift, mabalbaliwanan iti biyag ko. Sa anak ko nga kasna, idi dati, nga, biyag ko nga, I will become a new creation. Diba? Mapabaruak, iti regalo nga, ma-receive ko this Christmas. May pagbabago sa buhay ko. So, they commit their heart, mind, and soul fully to do the will of God in their lives. In commit da iti amin datap na iti kasakat kunada, Lord, let your will be done sa buhay ko. Aramidon no anya, iti kayat mo nga aramidon iti biyag ko, usaran na kadag iti banbanag akayat mo nga pangusaran kanya. And I want to share that gift to many. Saan ko nga idulin? Nakas na dagiti class, dagiti daddo mga klase iti puso, nga indulin da. Haanda nga in-share. Ngam amo nga kada tayo iti daytoy nga gundaway, na-receive tayo dayjay nga regalo. And we accept that gift. So, ang gagawin natin is to share that gift kadagiti tattao. Amen. So, iti daytoy nga gundaway, ayan yung arad kadagiyay upat nga klase iti puso. Ada ka dijay proud heart, powerful heart, shallow heart, or andun ka sa grateful heart. Amen. Alam ko na lahat tayo, andun tayo sa grateful heart. Kasi nung una pa lang na-start ng ating service, nakita na yung kasiyahan na agkakadwa nga mangidaydayaw kiniapo tayo nga Hesus Kristo. Kasi marikrik na tayo dayjay presensya na itibiyag sa tunggal maysa kada tayo. Awan tayo iti daytoy nga gundaway, no saan tayo nga inuna dayjay pagayatan na itibiyag sa tunggal maysa. Amen. Amo nga iti aldaw ti Domingo, antay nga kabilang kadagiyay dadto mga adda tayo ijay nga agpaspasyar. Ngam inuna tayo timang birok ijay pagayatan na itibiyag sa tunggal maysa. So, we must open our hands. Hanya kas nga dagijay proud nga or powerful nga nakaganyan lang sila.
open our hands and ingato tayo iti Apo ket kuna tayo, Lord, I surrender. I-surrender ko iti amin kanyam. No matter how many times we may hear the gift is free, alalahanin natin that we can buy this gift. Saan tayo nga magatang? Dayjay nga regalo. Kasi free na nga yung regalo na ibinigay sa atin. All we can do in return is to accept this remarkable gift and pursue a deeper relation sa ating Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pursue a deeper relationship. Amen. Saan tayo lang nagbaling nga baby Christians? Ada kumangay nga yung topic natin noong anniversary din sa Central that we must grow in grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Saan tayo lang magpapatungga nga baby Christian? Nga magbalin tayo, nga dumakal tayo, iti panakaam mo, kiniapo tayo nga Heso Kristo. So as you prepare to spend Christmas with your friends and family, alam ko na yung iba uuwi, magbabakasyon, I encourage you not to share only gifts. Saan lang nga iti material things, na irigalo, iti pamilyam, for your loved ones, but also His good news. Amen. That is the greatest gift that is ready to receive. And it's not payable. Haan nga mabayadan dayjay because it's free. So that salvation is available to anyone and everyone who wants it. Kaya, nadaman iti parte, iti pamilya, sagtunggal may sa kadatayo nga saan tayo lang nga nangawat kiniapo tayong Heso Kristo. I-share mo, dahil nga regalo. Share the word of God to them. Saan tayo nga mabalbaliwan iti puso da? Haan tayo nga mabalbaliwan iti biyag da? Yung nagtignay iti santo nga espiritu, awan maaramidan da. Amen. Because God is so powerful. Pag nabalbaliwan na iti biyag, sagtunggal maysa. To sum up the ultimate Christmas choice, ating basahin ulit ang ating text in John chapter 1 verse 12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen. So, we are belong to God's family, and we are called children of God. Amen. Hallelujah. To God be all the glory.